Hello! Hello! Tayo ay mag-get ready lang. Magkikwentuhan lang tayo na parang pa-video call ko kayo. Nakita ko lang to online. So, tinry ko itong gantong concept. I also have new wigs ko. Gagamitin din natin sila. At meron akong kape. Meron din mga nag-a-ask na parang yung moving out, thought process ko, ganyan. Nung unang beses na naisip ko, actually after New Year yun. Yun yung kinakatakot ako dati. Mawalan ako ng lakas ng loob na mag-move out. Sabi ko, I think it's time na gamitin ko yung na-allocate ko na pera para pumunta dun sa next step na pwedeng mag-improve sa sarili ko. Naka-graduate na ako. Ano yung next step? Pinakauna kong research, ay gumawa ba na bumili na muna sila ng gamit bago mag-move out. Tapos nakita ko yung TikTok na POV, you already bought everything you need before you move out. So, moving out is like free, parang ganun. Na-inspire ako. Sabi ko, tama nga, no? Pwede naman sigurong bilhin ko yung ibang mga gamit na pwede kong i-store. At least, dun sa nakukuha kong money, may ina-allocate ako para sa future ko. Hindi ko siya nawawaldas ng hindi tama. Tinago ko sa maliliit na mga box hanggang nilagay ko sa malalaking balikbayan box. Hindi ko pa alam nung moment na yun kailan talaga ako fully mag-move out. Pagdating ng panahon na yun, ang iisipin ko na lang yung monthly dues. Nakita ko din yung convenience na pagka meron na ako ng mga gamit, tapos nag-move out ako, hindi na ako mamumblema na need ko pa pa-ship, wala pa akong kama, wala pa akong ganyan, wala pa akong ganito. In-overanalyze ko nga, like, literal. May natatakot lang talaga ako. Kahit sino naman natatakot maging failure or hindi mo magawa yung nilulok mo para sa sarili mo. Ganito pala yung ginagawa kong technique sa blush. Parang nakaganyan siya. Duyin ba yan tawag sa ganyan? It's one thing na sinasabi mo sa sarili mo yung gusto mong gawin, and it's another thing pagka bumili ka ng something towards doon. Feeling ko, masusolidify, mas magiging real siya. Mas napupush ako na I really need to. Hindi lang siya about gusto ko mag-isa, nahihiya ako na doon pa ako sa parents' house ko kahit na wala namang issue, kaila mami na nandun ako. Since day one, magkatabi na kami ng sister ko sa isang room. Gusto ko lang ng sarili kong space kahit na na-fix naman namin ni Angel ang mga bangayans namin. Okay kami ni Angel, guys. Pero syempre ganun dumadating ka talaga sa point na parang want mong i-challenge yung sarili mo. Pwede niyong balikan yung graduating vlog ko na parang nilagyan ko ng limit yung sarili ko na 60 months ata. Tapos tignan natin kung hanggang saan ako dadating. Pero hanggang ngayon, more than a year na, guys. Ito pa rin ang ginagawa ko and kayang-kaya siya. So, sobrang grateful lang talaga. Yun lang ang nararamdaman ko. Sobrang grateful ako. Hindi ko kayo nasama sa paghanap natin ng mga bahay. Ito naman, guys, ang aking process ko sa paghahanap ng lugar. May mga binisita kami ni Lance. Actually, ang limit ko ng paghanap ng lugar is hanggang sa silang lang. Kasi gusto ko lang madanasan yung lamig ng panahon. May pinuntahan kami. Ang kanyang rent ay 6,000 pero super liit nung lugar. May parking siya pero hindi sementado, lupa pa. Ganyan yung mga kinonsider ko. So, dapat pwede yung pets. Ang daming humindi sa akin, guys, dahil 3 yung pets ko. So, sobrang crazy. 3 ang pets mo, 'di ba? Kahit na yung 2 is pusa. Meron pa nga mga moment na yung mga pusa lang yung pwede, hindi pwede si Gucci. Aba, hindi. Non-negotiable ko si Gucci. Hindi ko kakayanin mag-isang magstay ng wala yan. Si Gucci, guys, isa yun sa emotional support ko kahit napasaway yan. I'm not leaving my boy. So, doon, pwede lahat ng pets. Isa pang factor is inisip ko, wala siyang maayos na security. Like, yes, may pinto ka. Pero di ba hindi mo naman mapipigilan yung tao sa pinto mo. Kahit lock mo pa yan. Sobrang daming pwedeng mangyari, di ba? Alam niyan, mga babae tayo. Kahit na sabihin natin tayo ay malalakas. Tayo ay may takot pa din bilang babae na maging mag-isa. Dami ko na pinanood ng mga documentaries, guys. Itong next namin pupuntahan, ito guys ay 7,000. Iyan ay unfinished pa yung floorings, wala pang railings sa stairs. Ano pa siya, as is. Ang babait actually ng mga nakausap namin. Ang sabi niya, paggawa niya daw yung floor, papalagyan ng floor wax, papalagyan niya ng railings. Ang problem dito, guys, is since newly developed pa lang yung subdivision na yon, wala pang line ng kuryente. Tapos yung tubig naman, araw-araw kang papadalhan ng tubig. Maglalagay ka lang ng balde sa labas, lagyan ng tubig, may parking siya. Pwede sila Gucci. Yung bahay na yan, diyan ko want talaga lumipat kasi house siya. Ang gusto ko talaga is maghanap ng bahay. Diyan ako mas bumili ng furniture ko, guys, na akala ko talaga doon ako lilipat. Yung sofa ko, ito ay naka-measure doon. Lahat halos. Actually, akala ko nga hindi magkakasya dito. Yung mga gamit na binili ko, yung bed. Lahat dyan is tumpak para doon sa bahay na yon. May isa pa pala kami pinuntahan. Yung problem is yung parking. Tapos parang sobrang sikip ng daan na pagka nag-park saglit sila sa tapat, may lalabas na tricycle, iikot siya ulit para mag-park ulit sa tapat. Nung moment na nag-decide na talaga ako, sige, i-continue ko na to. Tinawagan ko si Mami. Eto guys, nasa Bohol si Mami. Nung moment na to, meron na akong sofa, work table. Nagtatanong na si Angel, alis na ba daw ako bago daw siya iwan, mga ganyan.
Yung moment, wala pa ako lugar, guys. Meron kasing hindi na ginagamit na bahay dun sa compound. Nung moment na yun, dun ko muna in-store. So, tinawagan ko si mami. Sabi ko, mami, na pag-desisyonan ko na pong umalis. Mag-move out na po ako. Tapos, sabi ko, yun nga, ito po yung nahanap namin lugar. Diyan po, kompleto na po ako sa gamit. Pero mo, tinawagan mo yung nanay mo. Tapos, nakapag-desisyon ka na. Alam ko namang alam ni mami na graduate na ako. Malaki na ako. Naiintindihan ni mami. So, nung moment na yun, gusto ko pag humarap ako kay mami, full yung decision ko. Kasi nga sabi nga daw nila, pag malaki ka na, hindi mo na need magpaalam, need mo lang ipaalam. Noong una, sabi ko, hala, baka hindi ako payagan ni mami. Alam mo ba, tumawa lang siya, tapos tinawag niya lang si daddy, tapos sa call yun hindi ko alam kung naaalala ni mami, pero tinawag niya, dad, alis na daw si Ate Sarah, may sofa na daw siya, ganyan. Lagi kong inaasar si mami. Sabi ko sa kanya, mami, magpapatato ako. Tapos ayaw niya daw magpatato. Sabi ko, wala na kayong magagawa, mami, pag nakatato na sa akin. Sabi kong ganun. Parang ganun yung concept. Since teenager ako, sobrang strict nila, mami. Hindi ako pinapayagang umalis niyan basta-basta. Hindi kami pinapayagang mag-overnight. Ang dami kong pagsisinungaling para makapag-gala, guys, kila mami. Since nung nag-Singapore kami ni Lance, pinayagan na kami ni mami ni Lance talaga. Alam ko na papayagan nila ako. Kaya sinabi ko sa kanila yun ng full na yung decision ko. Like, sabi ko, no backing out na. So ngayon, dapat lilipat na talaga kami doon. Pero sabi nga nila, need mo ng guide talaga ng parents mo. Tinulungan ako ni mami humanap ng rent to own talaga. Dapat naghanap kami, mga pasalo. For ilang weeks, months again yun nangyari. Naisip itong condo unit namin dito sa may Tagaytay na hindi na ikagamit. Tapos nakita ko may aircon siya, safe din, may guard, pwede din yung pets. So dito ako napunta. Hindi smooth ang lahat dahil may mga need pang bayaran. Diba nabayaran pa rin kahit condo namin ito since meron ng monthly dues plus yung electricity. Feeling ko din iba pag hindi sa yung unit kasi nakita ko may mga pinanood ako ang mahal ng mga bayad nila sa rent nila. Ang monthly dues dito is 6,300 plus. Tapos ang electricity ko, pinakamahal ko na electricity 1,800. Mga nakaraan kong pinanood, mga 30,000 a month. Grabe guys, sobrang taas ng rent price. Ano ko lang dito is walang parking ng car, guys. So yun, hindi ko dadala ang kotse ko and hindi ako always nakakalabas. As you can see, guys, literal homebody talaga. And mas na-realize ko naman, parang ang introvert ko na talaga. Hindi na ako katulad ng dati. Nag-iiba talaga ang tao. And alam mo yung nasa isip ko, never kong mabubura yung iisipan ng tao kung paano nila ako nakilala before, kung ano na ako ngayon. So parang talaga homebody ka, hindi ka talaga lumalabas. Lumalabas lang ako pag may pick up ng orders sa shop ko. Lahat kasi ng content ko nandito lang. And Tagaytay pa, guys, medyo malayo din siya. Yun yung mga kinid mong i-weigh out, yung mga ganyang compromise na ang layo nga, ang aim ko lang talaga is hanggang Silang. Gusto ko lang ng konting hangin na malamig. Pero literal na pumunta pala ng Tagaytay. Hindi mo kasi talaga alam yung ihip talaga ng panahon. Syempre, hindi ko din alam kung hanggang kailan ako dito. Hanggang kaya kong i-maximize yung stay ko dito, i-maximize ko siya. So talagang tinatry kong mag-film para sa inyo kasi binabalik-balikan ko talaga yung mga vlogs ko like sa old room, sa old house. Binabalikan ko yung mga era ng buhay. Baka ito lang ang Tagaytay era natin. Sa susunod, iba na ang era natin. Ang problem ko lang, parang nag-i-increase yung anxiety ko lumabas. Medyo malala na siya, guys. Wala talaga masyadong makitang tao. Lumalabas na kami pag may need kaming gawin, ni Lance, magpipicture or gagala ng saglit. Iniisip ko din sila Gucci pag iiwanan ko sila. Wala silang kasama. Wala si Angel para tumingin. Yung mga pwedeng mangyaring in 2 seconds na hindi mo ma-undo. Yung mga ganong accidents. Kaya di kami naglagay ng CCTV pag umaalis kami. Lumala yung social anxiety ko. I know, sa mga nakakakilala sa akin dati, oh my gosh, pero ganun talaga. Nag-iiba yung tao. May nag-comment na parang gawa daw ako ng sobrang in-depth na moving process. Parang ito na lang yung hanash ko. Hindi ko nga alam kung maayos kong naikwento lahat Kung may gusto ka. I know, hindi siya necessary na dapat bumili ka ng something towards doon. Pero parang mas nasusolidify. Tama ba yung term? Or mas napapa-materialize niya yung plano mo. Hindi ko alam kung tama yung term ko. Form siya for me as a manifestation. Parang ganun. Isip ko, kailangan ko din naman ng plates. At some point, bibili talaga ako ng plato. Baka nung pagkalipat, ang priority ko na is monthly dues and kuryente ko. Wala na akong extra to buy yun. Oo nga, bakit hindi nag-rent to own? Tama naman. Kasi sa amin na itong unit, may need pang bayaran dito. So, nakakatulong ako kahit papaano. Hindi na dadagdagan yung need bayaran. And then, tama naman si mami. Pwede namang i-allot na lang namin sa unit namin. Imbis na magstay sa ibang lugar. Yung moving out vlog ko is 2 months ago ko siya na-post. Pero, simula
simula month ng July, nandito na ako. So, July, August, September, October, November, going 6 months na sa December. Nag-settle in kami bago ko na-post yung vlog. Ayusin ko yung buhok ko guys ng mabilis para magamit natin yung sinasabi ko sa inyong mga wigs. Kami ni Lance, nag-brainstorm kami. Kahit na it's my decision, maganda talaga yung may tama kang taong kinakausap na may support na sasabihin sa'yo yung hindi mo want marinig pero yung kailangan mong marinig. Yung parang ganun. Tapos ko na yung buhok ko. Ayan na siya. Meron akong types ng wigs dito. Ito guys ay from Shein. Pwede nyo sila i-check out. Ilagay ko yung link sa description box pati yung search IDs and coupon code and search code ko. Meron ako nakatirintas kasi dito na ginagamit ko na talaga recently and feeling ko nakita nyo na to pag pina-follow nyo ako sa IG. Magsi 6 months na guys sa December. Bilis ng panahon. Ang masasabi ko lang naman, naging productive naman ako since paglipat dito. Medyo active na ako mag-post din. Nagkaroon kasi ng sariling space. Isa din talaga yun sa combat. Tinry ko talagang mag-move out. Sabi ko kung gusto ko pang gawin yung ginagawa ko now, sa tingin ko okay naman na mag-move out para may own space ako. Mas spark ulit yung joy ko sa pagkagawa. For now, trip ko siyang gawin talaga. Hindi ko alam kung hanggang kailan talaga ang limit ko sa content creation. Pero habang kinakaya ko at habang gusto ko siya, why not mag-alat ako ng lugar para sa sarili ko para gawin yung gusto ko. Kasi syempre, isang beses lang tayo mabuhay sa mundo. Since dati talaga, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na nasa corporate setting. Pero hindi natin alam talaga guys ang ihip ng panahon. Baka dumating sa point na i-update ko kayo na magko-corporate na ako, yung ganun. But for now, gusto ko lang supportan yung sarili ko sa decision na want niya. At hindi ko ipilit guys yung hindi ko gusto. Tinatali ko lang etong isang part kasi i-blend natin siya sa normal hair ko para mas humaba. Wait lang nga, need ko ng focus para matama ko ito. Sometimes gusto ko lang talaga mahaba yung buhok. Pinaka gusto ko din talaga sa pag-move out. Nararamdaman ko na yung capability to pay yung monthly dues. Sobrang fulfilling niya. Kasi sabi nga, peace comes with price. Hindi ko alam kung lahat mag-agree. Lalo na mag-move out ka. Syempre, kailangan mong i-sustain yung sarili mo. Nung una, sabi ko, my gosh, may babayaran ako. Ganun yung mindset ko. Pero ngayon, may dumating sa aking paycheck, pinaka-priority na dapat na itatabi ay dapat yung bills mo. Iisip mo, ala, hindi ko nabibili yung gusto kong ganto, ganyan, yung ganyang decoration, ganyan. Hindi na yun yung nasa brain ko. Yung agad-agad, oh my gosh, nabayaran ko yung monthly dues ko. Sobrang laki na talaga. Yung mga ganun, yung electricity ko, yung wifi ko, hindi na ako fulfilled na bumili ng random anek-anex. Parang want ng sarili ko ng something may sense. Parang ganun siya. Kaya isa din yun sa nag-drive sa akin na gusto kong ma-allocate yung money ko sa tama at saka matutunan yung mga ganung bagay mag-isa at matutunan i-manage yung pera ko. Mas magporsige. Wala din talagang pumilit na gawin yung desisyon. Bigla na lang naramdaman ko siya sa sarili ko and dun mo siguro talaga malalaman pag ready ka na. Pag naramdaman mo nang walang nagdidikta, walang nagsasabi, naramdaman mo lang siya sa puso at sa isipan mo. Ayokong i-promote, mag-move out kayo, ganyan. Gawin nyo lahat, mag-move out kayo. Kailangan siya para maging masaya. Hindi yun yung gusto kong i-send sa inyo guys na message. Ang gusto ko lang sabihin, pag sa tingin nyo ay kakayanin at saka panahon na, mararamdaman mo lang. Ganun yung naramdaman ko nung moment na yun. For me guys isa sa pinaka naghugot kung bakit want ko laging may deadline, laging may goal. Siguro dahil din sa school. Pero mo guys, kailan pa lang ako graduate, pero parang buong buhay ko nag-aaral ako sa school. So yung utak ko, lagi siyang nandoon sa matapos ko yung deadline ko. Pag kunyari nagkaroon ako ng panibagong goal sa buhay, driven ako pag may end goal ako. Ang haba na ulit ng buhok natin. Hey. Highly recommend ito. As you can see, gamit na gamit ko siya and meron pa akong extras na pwede kong gamitin. Need mo siyang i-braid. Tinaw nakatago. Tinaw mo yung kulay niya, nagbi-blend sa black. Pero may other options sila, may brown ata sila. Tapos may different lengths din. Ito naman ay pwedeng katulad ng ginawa ko, nakaipit siya dito sa may baba or pwede mong ipony na nandito sa taas. Hindi siya kagad nagbubuhol. Ang ganda nung ginawa nila na naka-curl lang siya. Hindi siya gumugusot. May mga wig kasi akong sabog-sabog na. Ito, ang ganda niya. Really recommend ito guys. Ito, nagamit ko na rin ito. Napicturean ko na siya sa IG. Ito ay may cap na and then may wig. Itong nakuha ko ngayong mga wigs ay pure mga black lang talaga. Iniisip ko pag kunyari, gusto ko lang nakaporma tapos nakakap ng ganyan. Pwede na siya. Hindi masyadong mahaba. Hindi siya kagad na gumugusot. Maganda siya guys. Sobrang soft din nung kanyang hair. Sa wigs is very high maintenance nung dito sa taas. Yung pag-align mo dito. Total cap ito. Hindi ko na siya need problemahin kasi cap lang naman siya. Ito ang mga best recos ko. Lalo na sa mga ayaw masyado ng sobrang ibang-iba yung kulay. Ayun lang naman ang vlog na to. Pero sana nagkaroon tayo ng konting catch up at konting update kasi
feeling ko hindi ako nakipag-usap ng ganito. Comment kayo guys, mag-usap tayo ng mga hanash nyo sa life, sa mga pwede nyo i-comment sa mga pinaghahanash ko, or pwedeng makatulong sa ibang nanonood, pwede nilang mabasa. Nag-enjoy akong mag-respond sa inyo and yung tignan yung mga comments nyo. Lahat ng desisyon sa buhay, lagi ka talagang nagda-doubt sa desisyon mo. Pero pag binabalikan ko yung mga moments, tas yung mga decision making at mga sobrang inanalyze ko, sometimes niwala ka lang at supportahan mo yung sarili mo. Kasama talagang doubt sa lahat. Pero sometimes it really works out. And sobrang grateful and thankful and blessed. Saya na I get to live here with my fur babies and then may sarili kang oras. Sobrang pasalamat ko lang talaga sa kung ano yung life ko now. Kung ano man itong era or chapter na ito. I am happy na na-film ko siya. Papanoorin ko siya sa susunod. Nasa vlogs siya. Mababalikan ko siya. Makikita ko yung kung ano yung progress ko. Sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Thank you so much for watching. I'm so excited sa future uploads, future vlogs. Thank you guys so much for being here. Beyond grateful. See you guys on my next vlog. Bye guys!